labanan ng mambabarang at aswang sa Capiz. Sa liblib na baryo ng Panulukan, sa lalawigan ng Capiz ay may isang alamat na isinasalaysay tuwing gabi ng mga matatanda tungkol sa matinding labanan ng dalawang makapangyarihang nilalang, ang mambabarang na si Aling Oreng at ang pinuno ng mga aswang na si Ginoong Talim. Ang simula ng kasamaan, si Aling Oreng ay kilala sa buong Panulukan bilang isang albularyo, ngunit sa likod ng kanyang pagiging manggagamot ay isang matandang mambabarang na may hawak ng sinaunang itim na aklat ng kulam. Siya ay nakatira sa isang lumang bahay na laging tinatakpan ng makakapal na ulap kahit tirik ang araw. Samantala sa kabilang dulo ng baryo, may isang napakadilim na bakuran na pinamumugaran ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Dito naninirahan si Ginoong Talim, isang halimaw na aswang, may mapuputing mata, baluktot na kuko, at matulis na dila na kayang humigop ng dugo mula sa bubong ng bahay. Pinamunuan niya ang isang grupo ng mga aswang na dumadayo tuwing kabilugan ng buwan. Ang unang banggaan. Isang gabi, may batang babae na anak ng kapitbahay ni Aling Oreng ang namatay sa hindi may paliwanag na dahilan. Naglabasan ang uwad sa kanyang balat habang tulala at tahimik ang kanyang katawan. Parang ito, sigaw ng mga tao. Agad nilang isinisi kay Aling Oreng. Ngunit alam ni Aling Oreng ang totoo, hindi siya ang may gawa. Ayon sa kanyang kulasisi, isang ibong ginagamit niya sa pangungulam, ang bata ay hindi na biktima ng barang, kundi ng isang aswang. Nagalit si Aling Oreng. Open quote, "Pinapalabas nilang ako ang salarin, ngunit ang tunay na halimaw ay si Talim." Sigaw niya sa dilim ng kanyang silid habang kinakausap ang kanyang alaga, isang malaking alitaptap na umiilaw tuwing may masasamang espiritu sa paligid. Close quote. Labanang walang patawad dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Nagsimula ang kakatuwang katahimikan sa buong baryo. Tila nilamon ng dilim ang paligid. Biglang bumukas ang mga bintana ng bahay ni Aling Oreng at lumipad palabas ang kanyang mga insekto, mga bubuyog, ipis, alitaptap at putakte na may dalang kulam sa kanilang pakpak. Samantala, mula sa kakahuyan, naglabasan ang mga aswang ni Talim. Pula ang mga mata, mahaba ang mga dila at may malalakas na pakpak ng paniki. Nagtagpo ang dalawang hukbo sa gitna ng palayan, isang mahiwagang lugar na sinasabing may libingang hindi natapos noong panahon ng mga Kastila. Dito, nagsimula ang bangayan. Eksena ng kababalaghan, lumipad si Aling Oreng sa ere sakay ng isang malaking kalderong bakal na umiinit habang lumulutang. Sa isang iglap, sinambit niya ang orasyon, "Agkaditarak banuar ng uod, dalhin sa hukay ang mga di dapat mabuhay." Sumugod si Talim, anyong aso, pagkatapos ay naging tao, saka naging dambuhalang paniki. Sinambit naman niya ang panawagan ng lahi ng aswang. Sugat ng laman, hangin ng dilim, iluwal ang kapangyarihan ng mga patay. Pumutok ang langit. Umulan ng mga bangkay ng ibon. Sumabog ang lupa. Tumilapon ang mga alaga ni Oreng habang nakipagsabayan ng bangis ang mga aswang. Naglabas si Aling Oreng ng itlog ng bangungot. Isang itim na bato na kapag binitiwan ay magpapadala ng isang bangungot sa kahit sinong espiritu. Itinapon niya ito kay Talim. Tumili si Talim. Nasunog ang kalahating mukha nito, ngunit buhay pa rin siya. Sa galit, inatake niya si Aling Oreng gamit ang kanyang dila. Ngunit sa huling segundo, isang malaking bubuyog ang humarang, isang sakripisyo mula sa tagapangalaga ni Oreng. Ang huling bomba ng kapangyarihan. Sa huli, parehong sugatan ng dalawang nilalang. Ngunit isang matandang lalaki mula sa baryo ang dumating, ang dating pari sa kumbento ng simbahang Lumang Bato. Sa kanyang kamay ay isang krus na yari sa kahoy ng punong San Telmo at isang maliit na bote ng banal na langis mula sa Roma. "Tama na ang kadiliman sa panulukan," sigaw niya. Pinag-isa niya ang orasyon at dasal, open quote, "Ama namin, isama mo sa liwanag ang mga naliligaw sa dilim, sapagkat sila ay mga nilikhang kailangang patawarin." Close quote. Sa isang kisap mata, sumiklab ang liwanag sa gitna ng gabi. Nawasak ang hukbo ng aswang. Pumutok ang kaldero ni Aling Oreng. Pareho silang naglaho na parang usok sa ilalim ng buwan. Pagkatapos ng labanan, simula noon hindi na muling nakita si Aling Oreng o si Talim. Ngunit tuwing Hunyo 13 sa gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig na sigaw sa palayan, isang babae at isang lalaking nag-aaway. May nararamdamang lamig sa hangin at naglalabasan ng mga insekto mula sa lupa. At sinasabi ng mga matatanda, open quote, "Baka nagbabalik sila at baka sa susunod hindi na laban kundi paghihiganti na." Pagbabalik ng kadiliman sa panulukan, isang kababalaghan at kwentong nakakatindig balahibo. Isang
Isang dekadang katahimikan, 10 taon na ang lumipas mula nang mawala si Aling Oreng at si Ginoong Talim sa gitna ng kanilang laban sa palayan. Sa tagal ng panahon, naging payapa ang baryo ng Panulukan. Unti-unting muling nagsipagbalikan ang mga pamilyang lumikas noon at muling bumangon ang baryo. Ngunit isang gabi sa buwan ng Nobyembre, habang ginaganap ang undas, may kakaibang nangyari. Habang binabantayan ni Mang Rado, isang bagong tanod ang sementeryo, napansin niyang umuusok ang libingan sa likod ng lumang kapilya. Lumapit siya. Nang bigla, open quote, tumilapon siya sa ere at mula sa lupa may lumabas na kamay, itim, tuyo at may nakabaong alambre. Close quote. Ang multo ni Oreng, sa panaginip ng isa sa mga residente, si Lina, isang dalagang may third eye, ay may nakita siyang matandang babae na may puting buhok, duguan ng katawan at tila pinahirapan. Open quote, tulungan mo ako, nilinlang tayo, hindi ako natalo, binilanggo ako. At sa dulo ng kanyang panaginip, biglang bumangon mula sa ulap ang isang nilalang na may pakpak ng paniki, mata ng uwak at tila ng ahas. Close quote, si Ginoong Talim, ang katotohanan, isang digma ang hindi papo sa isang lumang tala ng simbahan, natuklasan ni Lina at ni Mang Ben, ang matandang tagapag-ingat ng simbahan, na ang pagkakabura kay Aling Oreng at Talim ay hindi tuloy ang pagkasira. Sila ay naipintas sa hangin na gamit ang sinaunang orasyon ng pagkakandado. Hindi sila patay. Nakatulog lang at ngayon ay muling nagising. At ang mas malala, mas malakas na sila ngayon. Muling pagbangon ni Talim. Isang gabi, may naitalang kaso ng pagkalat ng hayop na kinatay na walang dugo ang laman. Mga manok, baka, at maging ang isang kalabaw sa bukid ay pinulupot ng itim na ugat at tuyot na tuyot ang katawan. May nagsabi, aswang na ito, hindi hayop. May isa namang tumili, hindi basta aswang, si Talim ang bumalik. Nagtipon ang mga matatandang manggagamot mula sa kalapit baryo. Si Caberto, isang herbatero, at si Imang Pilang, isang dating anting-antingera sa antique. Open quote, hindi na sapat ang agimat, kailangan natin si Oreng, wika nila. Ang pagpapakawala sa mambababarang naglakad si Lina, dala ang gintong kandila at ang lumang orasyon mula sa aklat ng simbahan. Pumunta siya sa gitna ng palayan kung saan huling nakita si Aling Oreng. Habang sinisindi ang kandila, binigkas niya ang panawagan. Open quote, Oreng ng dilim halina't sumanib, sa ilaw ng loob, kami iyong dalawin. Close quote. Lumindol, umatungal ang hangin. At mula sa gitna ng isang balon sa bukid, lumutang ang isang babae, hindi matanda, kundi isang dalagang anyo, ngunit may mga mata ng uod at buhok na itim na parang usok. Bumalik si Oreng at mas malakas. Ang muling paglalaban. Sa isang gabing walang buwan, habang tahimik ang baryo, biglang nangitim ang langit. Tumigil ang mga orasan, tuminto ang apoy sa kalan, at mula sa langit bumaba si Talim kasama ang kanyang mga bagong tagasunod, mga higanteng aswang mula sa ibang bayan. Nagtipon din si Aling Oreng, kasama si Lina at ang mga anting-antingero ng Panulukan. Ang kanyang mga insekto ngayon ay may anyo ng mga ibong dilaw na may mata ng uwak. Eksena ng kababalaghan, sumabog ang hangin, pumutok ang mga puno, umiikot ang lupa at umangat ang mga patay sa sementeryo, hindi bilang multo kundi mga tagapagtanggol ng Panulukan. Si Oreng ay lumipad habang umiikot ang kanyang palad, lumilikha ng kurtinang may sinumpang letra na sumusunog sa sinumang madikit. Si Talim ay naging dambuhalang halimaw, may 4 na ulo at mula sa kanyang katawan ay lumalabas ang malalaking insekto. Open quote, hindi ito laban ng mabuti at masama, sigaw ni Oreng. Ito ay laban ng katarungan at kasakiman. Close quote. Ang dugo sa hangin sa gitna ng labanan, napasigaw si Lina. Kung di natin sila mapapatay, iselyo natin sila sa huling pagkakataon. Sabay-sabay silang nagbitaw ng orasyon at gamit ang bato ng pagkakalimot, binuksan nila ang lihim na puwang, isang mahiwagang bitak sa lupa kung saan maaring ikulong ang sinumang nilalang na hindi galing sa liwanag. Isinaboy ni Oreng ang kanyang sariling dugo sa kripisyo upang matuluyan ang selyo. Nahigop si Talim, sumisigaw, nagpupumiglas, hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng bitak at may sara. Pagkatapos ng ikalawang labanan, tahimik ulit ang Panulukan. Ngunit may iniwang babala si Oreng kay Lina. Open quote, kung sakaling bumalik siya, ang susunod na tagapagtanggol ay ikaw na. Close quote. Simula noon, tuwing 2:00 ng gabi, may batang babae sa Panulukan na hindi natutulog. Nakatitig sa langit, may hawak na gintong kandila. At sa kanyang mata, nagniningning ang liwanag ng isang mambabarang na handang ipagtanggol ang bayan.